Hello, tayo po ay pupunta ng Tabon Cave. Kasama natin yung mga kapatiran. Ayan, kahit medyo malat pa at sinisipon pa, pero dahil sa hindi pa ako nakarating ng Tabon Cave ay gusto kong samantalahin. At ngayon ay linggo, kaya iniyaya tayo ng ating mga kapatiran. Ayan, kikita natin sa likuran, oh. Yan. Oh, yan ang mga kapatid natin dito sa Quezon, Palawan. Yan, ready na sila. Buti na lang umikot sa likod. Palawan, Palawan! Okay, ayan. So, abangan nyo po mga kapatid yung aming pagbisita sa Tabon Cave. Ayan. Dito tayo ngayon, dumaan tayo sa tourism kasi kailangan bago pumunta roon ay dumaan muna at ililista yung mga pangalan dito. Ayan na. Lista na. Okay. Ayan na. Ako ay matagal na tumira sa Palawan. Subalit hindi ko pa napupuntahan ang lugar ng Tabon Cave. Matunog ang lugar na ito kaya bagaman hindi pa galong magaling ang aking sipon at ubo ay nagpasya kong sumama sa mga kapatid na nagyayaya na mamasyal sa Tabon Cave at ito na nga yung araw ng alis namin. Kami ay nagsimulang maglakbay patungo sa naturang lugar at nung kami ay malapit na sa Tabon Cave, makikita natin ngayon ang mga bundok sa itaas ng Tabon Cave. Sa wakas ay nakarating tayo sa napakapayapang lugar na ito. Makikita po natin sa palibot ang napakapayapang lugar. Excited na rin ang mga kasamahan natin na mismong mga taga-Palawan. Dumating na kami dito sa Tabon Cave, tawa-tawa! Dahil ang ilan sa kanila ay hindi pa nakakarating na katulad namin, bagaman ang ilan sa kasama namin ay ilang bisis nang nakabalik dito sa Tabon Cave. Ito yung mga building. Tagal ko dito sa Palawan, ngayon lang ako nakapunta rito. Mga ka-PNE, so papasok siguro tayo dyan, may museum daw yan. At yung makikita po ninyo doon sa taas, oh. Yan, matarik na bato, bundok at hindi talaga yan kayang akyatin. Oh. Kaagad ay itinuro sa amin kung saan ay panonoorin namin ang isang TV na nagsasaad ng mga patakaran. Ito ay isang orientation bago pumasok sa museum. Kaagad ay itinuro sa amin kung saan panonoorin namin sa isang TV screen ang mga patakaran. Ito ay isang orientation bago kami pumasok sa 4 na museum. Ito kasi ang una naming papasukin. Kaya dapat alam namin kung ano ang mga bawal dalhin sa loob nito. Mas pinadali na ang pagpunta rito. Sa pamamagitan ng paglalakad, hanggang palahap ang samyo ng pamumara mula sa West Philippines at masisilayan mo ang kahahangin at likas sa salida ng Huon Ponds at Bacolod Bay. 1,000 steps. Ikatlo, 1,000. sa second ganon at labing kwento sa context, siyang naprarina ang likas pa sa kiniko. Ang biyang cave, Kamot Cave, Diwata Cave, Tugam Cave, Madanggol Cave, Sarang Cave, Sarang Fisher Cave, Tagyaw Cave, at Likaran Cave. Ang pagbupas sa cave tour ay kailangan ng aviso 3 araw bago ang inyong pagbumisita. Ang cave tour ay isang extreme activity. Nire-recommended namin ikaw ay mag-iinda sa pisikal at mental na aspeto bago ang inyong pagbisita. Mas maingat din kung ikaw ay gusto ng pang-hiking na damit at sapatos. Ika-4, ang Tawa Beach at picnic area.
Pagkatapos ng mahabang paglalakad sa tawa-tawa mo at pagpantik sa kapipilas, maaari ka magnilay sa pagpipit ay pinakayagan ito. Ngunit ang pagluluto ay mahigpit na ipinagbabawa. Maaari ka rin pagsuwi sa lunch. Subalit ito ay sweet at your own risk. Kaya kailangan mo maging maingat at mapagmatyan habang ikaw ay narito at naliligo sa dagat. Para sa kailangan mga katanungan at informasyon, kung pagkakabiling pagtanong sa kansing staff na sa paligid mo. At ngayon ay silipin natin ang mga bagay na nasa loob ng museum. Ito ay may 4 na museum na naglalaman ng iba't ibang mga makasaysayang bagay. Ayan, punta tayo dito sa museum. Hindi na po natin iisa-isahin sapagkat napakaraming mga bagay sa loob nito. Pipiliin na lamang natin ang mga mahalaga. Teka muna, alamin muna natin kung saang particular na lugar sa Palawan matatagpuan ang Tabon Cave. Ang Tabon Cave Museum ay matatagpuan sa Quezon, Palawan. Ito ay isang maliit ngunit mahalagang museo na naglalaman ng mahalagang artifact at impormasyon tungkol sa Tabon Caves. Isa sa pinakamahalagang archaeological sites ito sa Pilipinas. At narito ang ilan sa makikita sa nasabing museo. Ang mga bagay na makikita sa loob ng museo, natural, ay naaayon sa kasaysayan sa pamamagitan ng mga bagay na natuklasan sa naturang lugar. Naglalaman ito ng buong kasaysayan ng Tabon Cave. Narito ang buong kasaysayan ng Tabon Cave sa magitan ng maiksing impormasyon ayon sa pagsasaliksik. Ang Tabon Cave ay isa sa pinakamahalagang archaeological site sa Pilipinas. Kilala ito bilang Cradle of Civilization ng bansa dahil sa mga sinaunang labi ng tao at artifacts na natagpuan dito. Base sa mga natuklasan, ang mga unang tao na tumira dito ay may mga sariling karunungan kung paano mamuhay ng tama sa pamamagitan ng kanilang sariling kaalaman. Ayon sa pag-aaral, ang Tabon Cave ay nagsilbing tirahan ng mga sinaunang tao sa loob ng mahabang panahon. Base sa mga natagpuang kasangkapang bato, lumalabas na marurunong silang gumamit ng apoy at gumawa ng kagamitan mula sa bato at buto. Natagpuan din dito ang mga banga at palayok na nagpapakita ng maagang kakayanang gumawa ng pottery ng mga taong tumira sa lugar na ito. Pangalawa, kailan ba natuklasan ang Tabon Cave? Noong 1962, natuklasan ni Dr. Robert B. Fox at ng kanyang team mula sa National Museum of the Philippines ang isang piraso at bungo at panga ng isang sinaunang tao sa loob mismo ng kuweba. Ang labi ay tinawag nilang Tabon Man, ngunit kalaunan napansin na ito ay maaaring mula sa isang babae. Ang edad ng bungo ay itinuturing na isa sa pinakamatandang labi ng tao dito sa Pilipinas. Ano naman ang mga mahalagang artifact na natagpuan tulad ng kasangkapang bato? Ito ay patunay na may kakayanan ang mga sinaunang tao sa paggawa ng gamit para sa pangangaso at pang-araw-araw na buhay. Pangalawa, yung mga banga at palayok. Ipinapakita sa pagitan ng mga bagay na ito na mayroong maunlad na kulturang panlipunan at kakayanan sa pottery making ang mga tao dito. Pang-apat, mga alahas at buto ng hayop. Patunay ito ng sinaunang kalakalan at pamumuhay sa rehiyon. Natagpuan ang iba pang buto na tinatayang namuhay ito ng matagal ng panahon. Dahil dito maaaring nagpapahiwatig ng Pilipinas ay tirahan ng tao bago pa man dumating ang ibang lahi dito sa rehiyon. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga taong nanirahan sa Tabon Cave ay posibleng may mga ninuno ng mga katutubong pangkat sa Palawan gaya ng Tagbanwa at iba pa. Pinaniniwalaan din na nagkaroon ng ugnayan ang mga sinaunang tao sa Palawan sa ibang grupo sa Timog Silangan, Asya, sa pamagitan ng kalakalan.
Ang National Museum of the Philippines ay patuloy na nagsagawa ng pananaliksik at proteksyon sa Tabon Cave. Ginawang National Cultural Treasure ang lugar upang mapanatili at maprotektahan ang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Ang Tabon Cave Museum ay itinayo upang ipakita ang mga natagpuang artifact at ipaalam sa publiko ang kahalagahan ng kuweba. Paglabas namin ng museum ay makikita sa dalampasigan ang napakamapayapang karagatan at sa gilid nito ay makikita ang pangalawa sa pinakamahabang boardwalk dito sa Palawan. Alamin natin ang layunin kung bakit ginawa ang boardwalk sa magitan ng matibay na mga materyales. Ang boardwalk ng Tabon Cave ay pangalawa lamang sapagkat nangunguna ang Sabang Mangrove Boardwalk na tinatayang may haba na 1.3 kilometers. Samantalang ang Tabon Cave ay tinatayang nasa 1 kilometro lamang ang haba. Subalit, nakakalamang ito sa kagandahan para sa mga adventurer. Bakit ginawa ang boardwalk na ito? Narito ang dahilan. Dahil ang lugar ay may matarik at mabatong bahagi. Kaya ginawa ang boardwalk upang gawing mas ligtas at mas madaling marating ng mga bisita ang kuweba. Ngayon, ito mga kapatid, yan yung mga dahilan kung bakit tayo laylay ang dila ngayon. Kasalanan nila kung bakit laylay ang dila. Kasi, ito tinan nyo po sa unahan namin, oh. Sobrang layo pa ng lalaki. Oo. Ang layo pa po ng lalakarin. 20 miles. At saka bawal umatras daw dito. Bawal. Bawal ang hindi tumuloy. Hindi ka makakatawa. Oo. 1 week lang ito, 1 week. Hindi mo pwedeng bumalik. Ang ganda ho, ang kalmadang-kalmada, yung dagat ay napakaganda naman, oh, malinis. At tingnan po ninyo yung tabing dagat, yan, yun sa dalampasigan mismo. Ang ganda ng, ng tabi. Oh, kahuyan. Ng talisay, oh. Papahinga na tayo. Oh, layo pa rin, oh. Mga kapatid. Yun, oh, yun. Tapos, ganyang kalayo. So, lakarin natin yan. Oo, para nandito na lang din tayo. Sa atin na lang pong pina-landscape yung camera para kita yung mga view sa palibot. At ito ay upload natin ng HD, full HD sa YouTube. Kasi i-document natin ang buong istorya ng Tabon Cave. Pati na rin yung dahilan kung bakit nilagay itong boardwalk na ito. May signal ba tayo? Ganda sana mag-live eh. Wala, no? Sayang. Wala, hindi kaya yata. Tingnan nga natin kung may signal. Sa kabahabaan nito, makakakita ka rin ng magagandang tanawin sa dagat, mga limestone formations at makapal na kagubatan na bahagi ng protektadong lugar. Ang boardwalk ng Tabon Cave ay ligtas at maganda dahil ito ay maayos na ginawa upang gabayan ang mga bisita papunta sa iba't ibang bahagi ng Tabon Cave Complex. Safe ba ang boardwalk ng Tabon Cave? Ang boardwalk ay itinayo gamit ang matitibay na materyales para makayanan ang bigat ng mga dumadaan. May railing ito sa gilid upang maiwasan ang aksidente at matiyak ang seguridad ng mga bumibisita. May maayos na daan, hindi kailangan dumaan sa madudulas at matatarik na bato dahil sa boardwalk na ito. Bakit ito maganda? Napapaligiran kasi ng likas na ganda. May tanawing dagat, kagubatan at limestone formation habang naglalakad. Makikita ang kasaysayan patungo ito sa kuweba kung saan natagpuan ang Tabon Man, isa sa pinakamatandang labi ng sinaunang tao sa Pilipinas. Magandang spot din ang lugar nito para sa mga picture. Perpekto para sa mga mahihilig sa nature at historical photography.
Bakit itinuturing ng mga Pilipino na mahalaga ang Tabon Cave? Ito ay isa sa pinakamagandang ebidensya ng sinaunang tao sa Pilipinas. Ipinapakita nito ang maagang kakayanan ng ating mga pinuno sa sining, teknolohiya at pamumuhay. Nagsisilbi itong patunay na ang Pilipinas ay may mayamang kasaysayan bago pa man dumating ang mga dayuhan. Sa madaling salita, ang Tabon Cave ay isang kayamanan ng ating lahi na patuloy na nagbibigay ng sagot sa tanong kung paano nabuhay at umunlad ang mga sinaunang Pilipino. Maraming salamat po sa inyong panunood. Sana ay nakapagbigay kami ng mga impormasyon tungkol sa kasaysayan ng Tabon Cave, maging sa kakayanan ng ating bansang Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong panunood.